Ang video ito ay para sa iyo kung ikaw ay isang permanent resident ng Canada na gustong mag-apply ng mga sumusunod para sa iyong first permanent resident card. Kailangan mag-renew ng iyong PR card, legally change ng iyong pangalan, at kailangan i-update ang iyong PR card. Kailangan ng replacement sa iyong PR card na nawala, ninakaw, o nasira. Kailangan palitan ang gender sa iyong PR card. Pag-uusapan din natin kung paano ang step-by-step process ng pag-apply ng permanent resident card sa Canada. Ano nga ba ang PR card? Eligible ka ba para dito? Ano-anong Canada sa pamamagitan ng anumang komersyal na transport tulad ng isang eroplano, tren, bangka o bus. Upang ikaw ay maging eligible kumuha ng PR card, kailangan ikaw ay maging isang permanent resident ng Canada. Kailangan na ikaw ay physically present sa Canada. Dapat ay ma-meet mo ang residency requirement ng Canada. Hindi ka dapat nasa ilalim ng effective removal order. Kailangan ikaw ay hindi Canadian citizen at hindi convicted sa isang offense ng maling paggamit ng PR card. Ano-anong documents nga ba ang iyong kakailanganin sa pagkuha ng PR card? Ang iyong PR card, kung ikaw ay nag-a-apply upang i-renew ang iyong kasalukuyang card, dapat mong itago ito hanggang sa makuha mo ang iyong bagong card at isama ang isang photocopy nito sa iyong application. Kung ikaw ay nag-a-apply upang palitan ang isang nasirang card, ipadala ang nasirang card kasama ng iyong application. Kung hihilingin sa iyo na pumunta sa isang lokal na tanggapan ng IRCC, dapat mong dalhin ang iyong lumang card at original na mga dokumento ng mga kopya na iyong isinama sa iyong application. Hihilingin sa iyo na sirain ang iyong lumang card pagkatapos mong makuha ang bago. Format: original. 1. Main identity document. Photocopy ng mga sumusunod: valid passport o travel document, o ang passport o travel document na mayroon ka noong ikaw ay naging permanenteng residente. Kung naaangkop, isama ang pahina ng pasaporte na nakatatak noong dumating ka sa Canada at naging permanent resident. Maaari din ang Certificate of Identity na inisyu ng Ministry of Immigration, Refugee and Citizenship o isang foreign country. Note: ang kopya ay dapat pinapakita ang document type at number, issue at expiry date, iyong pangalan, ang iyong larawan at araw ng iyong kapanganakan. Sa mga exceptional cases, kung imposibleng makuha mo ang alinman sa nabanggit, dapat ka magbigay ng photocopy ng anumang dokumento ng pagkakakilanlan ibinigay sa labas ng Canada bago ka dumating sa Canada, o statutory declaration na nilagdaan mo na nagpapatunay sa iyong pagkakakilanlan at isang statutory declaration na nagpapatunay din sa iyong pagkakakilanlan na nilagdaan ng isang taong nakakakilala sa iyo bago ka dumating sa Canada, tulad ng isang miyembro ng pamilya o isang opisyal ng isang organisasyon na kumakatawan sa mga tao mula sa iyong bansang nasyonalidad o dating tirahan. Ang lahat ng mga deklarasyon ayon sa batas ay dapat na sertipikado ng isang kinikilalang komisyoner ng mga panunumpa. Ang mga batas ng probinsya ay namamahala sa kung sino ang maaaring kumilos sa posisyong ito. Format: clear and eligible photocopy. Photos: kakailanganin mo ang dalawang magkakaparehong larawan na kinunan sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng aplikasyon. Ilagay ang dalawang larawan sa isang maliit na sobre, walang staple o paper clip, at isulat ang pangalan ng aplikante sa sobre. Note: dapat ka magbigay ng mga larawang tumutugon sa mga detalye ng litrato. Kung hindi, maaaring ibalik ang iyong aplikasyon, i-print ang mga detalye ng litrato, PDF,
614.24 KB at dalhin mo ito sa iyong photographer. Kung ikaw ay underage, 18 years old, isang malinaw at nababasang photocopy ng mga sumusunod na dokumento. Ang iyong birth certificate na pinapakita ang iyong pangalan, date of birth, place of birth, at ang pangalan ng iyong mga magulang o ng iyong adoptive parents. Kung mayroon kang legal guardian, magsumite ng legal documentation na in-issue ng Korte ng Canada na nagpapatunay ng guardianship o isang photocopy ng iyong mga records sa paaralan, mga report card, transcript, at attendance record. Para sa checklist ng requirement, maaaring bisitahin ang website na ito. Para sa mas higit pang impormasyon. Step 2. Complete your application. Fill out your application. Dapat mong kumpletuhin at isumiti ang mga form na ito. Application for a permanent resident card o permanent resident travel document, IMM 5444. Document checklist, IMM 5644. Website. Depende sa iyong sitwasyon, maaaring kailangan mong isumiti ang Use of a Representative, IMM 5476. Website. Authority to release personal information to a designated individual, IMM 5475, kung ito ay naangkop sa iyo. Website. Request form for change of sex or gender identifier, IRM 0002, kung ito ay naangkop sa iyo. Website. Confirmation of eligibility for a reclaimed name change gratis replacement document under Call to Action 17, IRM 0004, kung ito ay naangkop sa iyo. Website. Statutory declaration to reclaim an indigenous name or Canadian citizenship certificates or permanent resident card, IRM 0005, kung ito ay naangkop sa iyo. Website. Note, kung nag-a-apply ka para sa isang kapalit na PR card at pinili mong palitan ang iyong kasarian sa X another gender, kailangan mong kumpletuhin ang request form para sa pagbabago ng sex o gender identifier, IRM 0002, at ipadala ito kasama ng iyong application. Step 3. Pay the fees. Upang makalculate ang mga bayaring dapat mong bayaran sa pagkuha ng PR card, dapat mong isama ang iyong patunay ng pagbabayad sa application na ito. Note, dapat mong bayaran ang iyong mga bayarin online. Ibabalik ang iyong application kung magpadala ka ng anumang iba pang uri ng pagbabayad. Paano babayaran ang mga bayarin para sa iyong application? Upang bayaran ang iyong mga bayarin para sa iyong application, kakailanganin mo ng valid email address, printer, dahil kakailanganin mong i-print ang receipt, at credit card, debit MasterCard o Visa debit card. Step 4. Mail the application. Ipadala ang application na nakalagay sa isang stamped envelope sa address na ito. Regular mail, by courier. Tiyaking na isama mo ang checklist of document, IMM 5644, at lahat ng kinakailangang dokumento sa iyong application. Tips: kung ang application mo ay urgent upang maging kwalipikado ka para sa agarang pagproseso, dapat mong ipakita na kailangan mo ang iyong PR card sa loob ng sumusunod na 3 buwan para sa isa sa mga kadahilanang ito. Para sa paglalakbay dahil sa iyong sariling malubhang karamdaman, para sa paglalakbay dahil sa malubhang karamdaman o pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya, at para sa paglalakbay dahil sa mga kinakailangan sa trabaho. Dapat mong isama ang lahat ng mga sumusunod na dokumento upang ipakita kailangan mo ng agarang pagproseso. Isang kopya ng patunay ng paglalakbay,
tulad ng mga ticket o isang itinerary na nagpapakita ng destinasyon at mga petsa ng iyong biyahe. Isang kopya ng patunay ng pagbabayad para sa paglalakbay na nagpapakita ng petsa, buong halaga at paraan ng pagbabayad. Isang liham nagpapaliwanag ng dahilan ng urgency at proof of urgency, doctor's note, death certificate, letter mula sa employer, etc. Dapat mong ibigay ang translation mula sa Ingles o Pranses para sa anumang mga dokumentong hindi Ingles o Pranses. Note, write urgent on your envelope. Yun lamang po kabayan, nawa ay may natutunan ka sa video ito. Sana ay maging gabay mo ito upang malaman ang mga impormasyon sa pag-apply ng Permanent Resident Card. Para sa kalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. For more info tungkol sa Canada, work permit, LMIA, IMP, direct hire application, at how to apply a job in Canada. Panoorin lamang po ang iba pa naming mga video. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!